Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, mashallah, tayo ngayon ay nasa group 2 ang magre-report ngayon. Tapos na yung group 1 last week, tapos ngayon group 2. Isa sa maganda sa pagre-report yung dapat meron tayong originality. Tama? Meron kang sarili na kung paano mo siya ibahagi. Pangalawa, gusto ko ipalaman sa lahat na yung kung sino yung hindi nagdadagdag sa grado ninyo kung ano man ang pagkain na dinala nyo dito. Wala yung sa grado, okay? Kahit masarap, Ustad? Maski gaano kasarap siya, bro. Kasi yung reward nyo sa pagkain na kinontribute nyo dito sa akhira na yun, inshallah. Walang kawalan yun. Walang kawalan yun. Pero kasi ngayon dito, bukod sa akhira itong magre-report, ang pinag-uusapan natin ngayon dito, yung grado ninyo na kung sino talaga yung magtatap sa maganda yung report nila. Ulitin ko, yung sa 50%, bro, ay nandyan yung content, ano talaga, relevant ba yung topic ninyo, discussion. Another 20% yung deliveration ninyo, paano kayo nag-deliver. Then pangalawang 20% ay doon papasok yung mga posture ninyo. Oo. Hindi siguro ngayon maganda na mag-comment ako ngayon kasi actual na di ba? Dapat noon pa. So yun na lang. Tignan natin paano sila mag-report. At inshallah ay kapupulutan natin ng aral. Yes, ano yun? Di ba nangyari sa akin nung nakaraan, maraming gusto magtanong, medyo siguro ang pinag-usapan natin is, ilang oras? After, no, di ba? Isang oras, tapos, oh. Hindi nasunod yun. Concise. Tingnan mo yung iba, Very good, Abdurrahman, tama. Maganda yun, may rules tayo talaga, dapat may rules. 40% yung report, tapos yung hindi dapat, yung 20% doon sa mga magtatanong at saka open forum. Ano yun? Smile. Late na rin kasi kami nagsimula nun Noong time na yun. Mga 8:30 na yan kami nag-umpisa. Oo, kasi na late din. Oo. Ngayon, maaga sila. Oh, maaga itong mga ito. Yung kami, na late talaga. Ano yun, Amit? tapos paano hindi yung oras? Close na daw, nagpunta na sa tanungan na. Oo. Kaya nga, dapat meron talagang after ng 40 minutes, yun ang ano nyo bro. Tapos bibigyan natin ng open forum yung mga iba. Para doon, kasi maganda kasi doon makikita yung interaction ng bawat isa kung paano talaga na-deliver, paano na-itanong. Ang ganda actually ng report ng Group 1 last week. Kasi nalaman na natin doon yung panggamit natin sa, ano ba yun? Yung minsan ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagsasabi siya na ako at saka kami. Anong pagkaiba ng ako at saka kami, di ba? Nakuha din natin yun. Tapos yung pagpapaliwanag ng tauhid at saka yung la ilaha illallah. Okay? So, tignan natin ngayon. Huwag tayong humusga. Maging judgmental, kapatid na Abdul Aziz. Hindi kung ano yung nakita mo, yun na yun. Hindi lahat ng nakikita ng mata ay tama. Okay, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, mga kapatid. Unang-una, nagpapasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay nagtipon-tipon muli, alhamdulillah, sa gabi na ito. Mga kapatid, ang grupo namin ay nakikita din natin, group 2, alhamdulillah.
Kumbaga ito ay pinamumunuan ng ating brother, si Brother Isa Rian, Brother Isa Lim, si Brother Abdulaziz Bikta Manager, at si Brother Yusuf Andoy. So, alhamdulillah mga kapatid. So, ang mga ipapaliwanag dito ng kapatid natin na mga nanonood, especially mga bangsa Tausug, kumbaga ito ay bangsang tawag dito ay mga tribo, mga tribong Tausug, alhamdulillah, mga Maranaw, Maguindanao, Yakan, Iranon, mga born Muslim, alhamdulillah, makinig po tayo, especially mga nanonood, alhamdulillah. Ang magpapaliwanag ng magtatalakay ng pag-aaral natin ngayon ay isang balik Islam. Ito ay si Brother Isa, alhamdulillah. Nawa ay bigyan pa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng maraming kaalaman patungkol sa Islam mula sa Quran at Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hindi ko na patagalin. Alhamdulillah, ibibigay natin sa kapatid natin para may paliwanag sa ating lahat at malaman natin kung ano ang kahalagahan ng ibibigay sa atin. So, alhamdulillah, Brother Isa, palyatafaddal, Al-Ustad Isa Lim. First time ko humarap sa mga kaklase ko at syempre yung live pa. First time to. Simulan natin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu salamu ala alihi sabbi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayong gabi mga kapatid, ito nga pala yung namin, kasi yung nakaraan yung la ilaha illallah, yun yung yung sa group 1. So ngayon ang namin ay alin dito sa lima na ito ang topic natin ngayong gabi sa tingin nyo? Sala doon? Meron pa? Sa tingin nyo? Shahada. Okay. Sunod, brother. Ang topic natin ngayong gabi ay ang sala. Ang uri nito at kahalagaan nito sa buhay ng isang mananampalatayang Muslim. So, alam naman natin na kapag nagshahada na ang isang tao, ay ang sunod nito ay ang sala. So, dito natin malalaman kung ano ba talaga ang mga uri ng sala at ang kahalagaan nito para sa isang mananampalatayang Muslim. So, sunod kapatid. So, ito nga pala yung namin, group 2 namin. Ito yung group 2, ito yung nakikita nyo sa harapan. So, inshallah. Sila ba yan? Yan, nakikita nyo si Kong. Si Kong Abdullah. Okay, sa susunod, brother. So, ang tatalakayin natin ngayon, ano ang sala? Tapos yung Isra wal Miraj, pag-utos ng sala. At ang uri ng sala ayon sa Islamic teaching. Tapos ang kahalagaan ng sala sa buhay ng isang mananampalatayang Muslim. At kahalagaan ng sala sa buhay ng isang mananampalatayang Muslim mula sa Quran at Hadith at pananaw ng mga ulama. Sunod, brother. So makikita nyo dito, iba't ibang uri ng sala o yung pagdarasal ng mga iba't ibang reliyon. So alam natin na ang Budismo, Hinduismo, Katolik, tsaka ang Judaismo. Tsaka itong nakikita nyo na ang Islam. So sunod, brother. So ang sala ay piling salita at piling gawa na sinisimulan sa Takbiratul Ihram at tinatapos sa Taslim. Ito yung alam naman natin na pag nagsala tayo, hindi pwede dito yung mga kung anong mga salita yung gagamitin natin, kung anong galaw ang gagamitin natin kasi hindi ito tanggap. So ito kaya sinabi dito, ang sala ay piling salita at piling gawa na sinisimulan sa Takbiratul Ihram
at tinatapos na taslim. So sumunod, brother. So dito may dalawang klase. Yung kahulugan niya sa luga tsaka sa istila. So ang dalil ng sa luga ay meaning ay sala o dua o panalangin. So ito yung mga ano nito sa luga. At ang sala ay dua at panalangin. At ayon sa surah Taubah ay at manalangin ka para sa kanila. Tunay na ang iyong panalangin ay kapanatagan para sa kanila. At dito, ang salitang salli alaihim ay nangangahulugan na ipanalangin mo sila, hindi ang sala na may ruko o sujud. So ito naman sa ito pa yung sa sala o sa rahmah o awa. So ang sabi dito, Allahumma salli ala Muhammad. Ibig sabihin nito ay ang Allah ay ipinadala ang iyong pagpapala at awa kay Propeta Muhammad. So alam naman natin na si Propeta Muhammad ay habag at sa sangkatauhan sa mga Muslim. So sumunod, brother. So ang sala sa istilaha, so ang ibig sabihin naman nito ay sala bilang gawain na may takbir o ruko, sujud. So maliwanag sa hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sallu kama ra'aytumuni o salli. So sinabi na magsala kayo katulad ng kung paano ako nagsala. Kasi alam naman natin na pag nagsala tayo ng ibang pamamaraan sa bidaan na 'yon. So alam naman natin 'yon na buti na lang nandito si Propeta Muhammad para ituro sa atin kung paano ang paraan ng sala. So sala ay nagsisimula sa takbiratul ihram. So kanina binanggit ko na 'yon. So ito na rin yung sala na bilang itinakda at kilos. So sinabi ko na rin yung kanina na yung sa simula pa lang. So sumunod, brother. So ngayon, bakit nga ba nagkaroon ng sala o pagdarasal? Dito ipapaliwanag muna namin kung paano ibinaba yung sala. Kasi para bilang kaalaman natin na kung bakit nagkaroon tayo ng sala. So dito ipapaliwanag ni Brother Yusuf Andoy kung paano nga ba at bakit tayo nagkaroon ng sala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, at tayo ay pinagkalooban ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na magkaroon ng isang pagkakataon na tayo ay magtipon-tipon na dito sa kaalaman. Alhamdulillah, at binigyan tayo ng pagkakataon muli. Ang aming tatalakayin ngayon na ay patungkol sa sala. Paano nga ba nagsimula ito at paano nga ba pinababa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ito ay naging wajib na para sa ating lahat na isagawa natin mga Muslim. Nagsimula ang pagbaba ng pagsasagawa ng sala nung panahon na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dinala ni Allah sa isang mahiwagang paglalakbay sa isang gabi. Ito ang tinatawag na Isra wal Miraj. Ang paglalakbay mula papuntang Jerusalem sa isang gabi habang nasa Masjid Al-Haram. Si Jibril ay dumating sa sinasakyan niya ang burak. Isang nilalang na mabilis pa sa kidlat. At dinala siya mula sa Masjid Al-Haram hanggang Masjid Al-Aqsa sa Jerusalem. Doon pinangunahan niya ang sala na lahat ng propeta bilang tanda na siya ang huling propeta at pinuno nila. Ang ano po diyan ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, batid naman po natin na talagang inano po talaga sa kanya yung pagbaba ng para maisagawa yung pagsasala. Siya po yung ating ehemplo na para maisabuhay natin yung pagsasala. Pagkatapos ng Isra, inakyat siya ni Jibril sa 7 langit at bawat langit ay may nakilala siyang propeta. Sa verse 7, nakilala niya si Prophet Adam. And then
Second heaven, si Prophet Isa at si Prophet Yaya. And third heaven, si Prophet Yusuf. At sa pang-apat naman ay si Prophet Idris. Sa pang-lima ay si Prophet Harun. Sa pang-anim ay si Prophet Musa at sa pang-pito ay si Prophet Ibrahim. At sa itaas ng 7 langit, narating niya ang Sidratul Muntaha, ang pinakamataas na hangganan na walang anghel ang makakatawid. Ito naman ay yung dito inutos ng Allah ang sala. Ang sala po talaga noon, ito po, mismo ang Allah, sa lugar na iyon, ang Allah mismo ang nagbigay ng utos na 50. Ang sala natin ay 50 bawat araw. At nang habang bumalik pababa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakasalubong niya si Prophet Musa na nagsabi na, bumalik ka sa Allah at humingi ng pagbabawas sapagkat hindi kakayanin ng iyong umma. Bumalik siya at nakiusap na bawasan ito hanggang sa mabawasan hanggang sa maging 5. At ang gantimpala nito ay mananatiling 50. At sinabi ni Allah, ito ay 5 lamang, ngunit may gantimpala ng 50. Ang aking salita ay hindi nagbabago. Ito ang nagpapakita na ang sala ay dakilang awa at regalo mula sa Allah. Nakakalungkot lamang, nakakalungkot lamang sa panahon natin ngayon, nung binabaang sala, mga kapatid. Ang sala, subhanallah, sa ating panahon ngayon, lalo na sa panahon na yun, ang sala nasa 50, subalit bakit ngayon ay naging 5, hindi natin makaya nang isagawa ito. At ito ang pinakamalaking pagsubok sa umma sa panahon natin ngayon. At ang aral na mula sa kwento na ito ay direktang ipinag-utos ni Allah ang sala. Hindi sa pamamagitan ng anghel, kundi ang direktang utos mula sa kanyang harapan. At ang sala ay regalo, hindi pabigat. At ang gantimpala nito ay 50, pero gawain ay 5 lamang. Ang sala ay unang tungkulin ng bawat Muslim dahil ito ang unang ipinag-utos pagkatapos ng Miraj. Nagpapakita ng pagmamalasakit ng propeta Musa, pinayo niya na bawasan upang hindi mahirapan ang umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gaya nga po ng nasabi ko, ang sala ay nasa 50. Subalit bakit sa panahon natin ngayon hindi natin magawa na maitayo ito? At ang nakakalungkot pa rito, meron pa tayo mga kapatid na nagpapabaya sa sala. Subhanallah. Kung alam lang ng isang tao na kung gaano kahalaga ang pagsasala, at na meron pang mga pilosopo, wayadabila, sasabihin pa nila na bakit nakapunta ka na ba ng paraiso? At para masabi mo na ikaw ay makaano dyan sa sala na yan. Meron pang akong minsan narinig, bakit ka pa magsasala? Samantalang magkakasala ka rin naman. Paulit-ulit ka rin naman nagkakasala, magsasala ka pa. Ang maano ko po dyan, hindi po, ang katotohanan po dyan, ito ay obligado sa ating lahat bilang isang Muslim. Gaya nga po ng napag-aralan natin nung una, ang la ilaha illallah, ang pagsaksi sa Allah, at ito naman na pinag-aaralan natin ngayon ng sala, ito naman ang pangalawang bahagi o haligi ng Islam, na kung saan marapat lamang na ating itayo. Ano pang silbi? Ano pang silbi ng isang tao na nagsyahada nga, pero hindi naman sinasagawa? Wala sa kilos at gawa. Meron pang nagsasabi, magalit na kung sino yung magalit, pero sasabihin po natin yung katotohanan, ang pagsasala. Huwag po nating sasabihin na okay lang hindi na magsala kasi ano naman daw yan,
Meron pa magsasabi, hindi naman daw obligado yan. Meron pa akong narinig. Yung sabi ko nga kanina, ang sabi, bakit sigurado ka na ba makakapunta ng paraiso? Ang tanong, sigurado ka na bang napatawad ka ng Allah? At ito pa ang pinaka rito. Ang pagsasala, wajib sa ating lahat. Hindi ito ipinababa para lamang ating iwanan. Batid nyo ba mga kapatid? Ang ilang mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halos matay sila para lamang sa Islam. Merong isang istorya na talagang maaantig kayo na sa panahon ng isang sahaba, halos patayin sila habang nagsasala. Subhanallah. Tapos, ikaw sasabihin mo, yung sala, ganyan. Tapos, billah. Subhanallah. Ang pagsasala natin, mga kapatid, alam niyo ba, hindi lang ito yung nagpapakaano tayo, nagsusudyod. Hindi ito yung nag-aano tayo na ginagawa lang natin yun para magkataas natin, magudo o magano. Ito yung napakalaking gantimpala natin, napakalaki kasi tayo ay alipin ng Allah na marapat lamang na dapat na sumamba sa Kanya. At yung iisipin naman ng tao na anong ginagawa ng mga yan, ba't pa ganyan-ganyan patuwad-tuwad yung mga yan. Kung alam lang ng tao na nagsasalita na yun, yung pagsasala na ginagawa natin, ito ay para sa Allah. Marami akong kilala na mga hindi nagsasala. Iniwan nila yung pagsasala. Nagsasala lang sila tuwing Jumwa. Nagsasala lang sila tuwing Jumwa. Ano pang silbi ng buhay natin kung ganyan? Ano pang silbi ng buhay mo kung hindi ka sumasamba sa nag-iisang Diyos? Kung hindi mo sinusunod yung gusto niya. Di ba? At ang pagsasala natin para sa lahat. Itong pagsasala natin, ikaw na balik Islam, ikaw na born Muslim, na dapat nating itayo ito. Dahil ito yung bilang pagpapasalamat natin sa Allah. Tapos sasabihin mo, bakit nakapunta ka na ba ng paraiso? At para ayain mo kung magsala. Bakit? Kapag ka itinimbang ba sa harapan mo yung mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo, yung katawan natin, maraming biyaya ang katawan natin. Batid nyo ba kagaya na lamang ng ating mata? Maraming mga biyaya at yung bahagi ng ating katawan. Kung kaya nating ginagawa ang pagsasala na ito, na sinasabi ng mga yan, sasabihin pa ng balik Islam na kakilala ko na magsasala pa, kakasala rin naman. Di ba? Anong klaseng yun, di ba? Kung nababatid lamang ng tao na yun, tayo, itong pagsasala natin bilang pagpapasalamat natin sa nag-iisang tagapaglikha. Nagpapasalamat tayo. Kaya tinatayo natin ang pagsasala bilang pagpapasalamat sa Kanya. Nagpapasalamat tayo dahil sa mga biyaya na hindi natin batid, hindi natin alam. Yung hininga. Kung tutuusin lang mga kapatid, itong dalawang mata natin, hindi natin ginusto na ihingi sa Allah. Kung tutusin lang, itong dalawang paa natin, hindi natin hiniling sa Allah. Pero binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala yung bahagi ng gusto natin, lahat ng gusto natin, na hindi natin kinakailangan, hindi natin request. Itong mga bagay na ito, na nakikinabang tayo sa awa ng Allah, sa rahman ng Allah. Tapos, ito tayo. Dating 50, naging 5. Hindi pa natin maitayo. Tapos ikaw, Jumwa ka lang magsasala. Anong saysay ng ating buhay? Sunod bro. At tapos na. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
Yan. Salamat warahmatullah. Nagkarga muna eh. Karga muna. Gagawa na naman ha. Lamban nun. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, narito ang mga pangunahing dalil mula sa Quran, Hadith tungkol sa kahalagahan ng sala para sa isang mananampalatayang Muslim. Dalil mula sa Quran. Sala bilang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala at tanda ng pananampalataya. Quran 2:43. At itaguyod ninyo ang sala at magbigay ng sakat at yumuko kasama ng mga yumuyuko. Ipinakita sa sala ay obligasyon at tanda ng pananampalataya. Ang ibig sabihin, mga kapatid, lahat tayo na mananampalataya ay obligado tayo sa mga waktu ng sala. At alam natin na kung naririnig natin ang adan at babaliwalain natin ito, ay kung ito ay ipaparusa sa atin, ay alam naman nating lahat kung ang parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang kasalanan ay baka hindi natin kayang tagalan kung ito ay ipapataw sa ating parusa, sa ating kaparusahan. Quran 29:45. Ang panalangin ay pumipigil sa kasamaan at kamalian. Ito, ayun yung isang pinakamaganda sa atin na pinaghahandaan natin yung pagitan ng mga bawat oras na yung dati tayo parang wala sa isip natin yung sala, pero sa ating mga Muslim, ito nga yung pumipigil sa atin na laging nasa isip natin, kalimutan natin, isang tabi natin yung mga gagawin natin, lalo na kung nasa atin na yung hikma para magsala tayo. Nagpakita ng moral at spiritual na benepisyo ng sala. Quran 4:103. Ang sala ay itinakda sa mga takdang oras sa mga mananampalataya. Ito yung isang maganda sa atin, yung mga waktu ng sala. Pagka narinig natin to, ay obligado tayo na kahit tayo napapagod o may ginagawa, wag nating baliwalain yung pag narinig natin yung wag natin palampasin yung mga oras ng sala dahil ito ay obligado at kailangan nating gawain. Dalil mula sa hadith. Sala bilang haligi ng Islam. Hadith Jibril, Bukhari at Muslim. Islam has been built upon 5 pillars, testifying there is no God but Allah is Muhammad is His messenger, establishing salah, giving zakat, performing Hajj, and fasting Ramadan. Ipinakita na sa sala ay pundasyon ng Islam. Mga kapatid, ito yung magpapatatag sa isang Muslim. Kung wala ang pundasyon ng sala sa inyo,
ay madali tayong magiba, madali tayong makuha ng tukso. Kaya patatagin natin parati ang ating sala. Sala bilang unang hahanapin sa araw ng paghukom. Kaya mag-isip-isip tayo. Yung mga kasalanan, tama na yung 3, magsala kayo ng 5 beses isang araw. At termidi, the first thing that will be judged among a servant did on the day of restoration is the salah if it assounds that rest of his deed will be sounds if it is defective the rest of that deed will be defective. Ipinakita ng spiritual at internal na kahalagahan. Sala, pumipigil sa kasalanan. Ito rin yung kanina na sa bawat pagitan ng sala ay napapangalagaan natin na imbis na gagawin natin yung isang bagay na naiisip natin na hindi makakabuti sa atin ay dahil maiisip natin malapit na yung oras ng sala. Kaya yun yung nakakapigil sa, ito yung isang pinakamaganda, hindi katulad noon na hindi natin makokontrol yung sarili natin sa paggawa ng masama dahil walang sala sa atin noon. Ito yung maganda sa Islam. Magsala bro Omar. Indeed, salah prevent immorality and wrongdoing, mortal at ethical and beneficio. Benefits. Regular na salah. Pagkilala bilang Muslim. Hadith Al-Bukhari Muslim. He won't abandon salah, has no religion. Tanda ng pagiging tunay na Muslim. Ang mga uri ng sala ayon sa Islam, teaching. Sulaiman. Baya. Baisap. Ito na. Tanong na. So alhamdulillah mga kapatid, ang ipapaliwanag natin mga uri ng sala. Ito mga Muslim, alhamdulillah alam natin to. So unang-una mga kapatid, tayong mga Muslim, ito ay ang sala pinakamahalaga sa atin. Ito ay pangalawang haligi ng Islam, relihiyon natin. Ang sala, as-salatu hiya ruknus sani. Ang pagdarasal natin o ang sala ay ito ay pangalawang haligi ng Islam. So alhamdulillah mga kapatid, tayong mga Muslim, nararapat sa atin ay magsagawa ng sala. Bagkus ito ay inutos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ng Allah sa banal na Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Katotohanan, nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga tao at jin ito ay maliban na lamang sambahin ang Allah. Pasensya na, ano tayo sa Tagalog. Pero pwede naman sa Tausug. So alhamdulillah. Kumbaga ito sa salitang Tausug, mga Tausug, makinig kayo. Makadya rito.
Piyapanjari, kumbaga ito ay piyapanjari ng Allah, piyapanjari sintuhan, in manusya, iwansin, jin, malengkan in sila ay magtag-ipon. Kumbaga ito ay magtaat sa Allah. So, sa salitang tausog, Allahu alam sa maranasik. So, ito mga uri ng sala ito, halimbawa, tulad ng Salatul Fajar. Ang Salatul Fajar, alam natin ay 2 rakaah. Ang Salatul Juhur ay, alam din natin, 4 na rakaah. At ganun din ang Salatul Asar, 4 na rakaah. Ang Maghrib ay, ito ay 3 rakaah. At ang Salatul Isha ay, ito ay 4 na rakaah. So, mga kapatid, yan ang mga uri. Kumbaga ito ay mga wak o anong Tagalog dito? Takdang oras ng pagdarasal ay ang Maghrib, ang Fajar, ang Zuhur, ang Isha. Alam na natin, matanda na tayo, alam na natin yung takdang oras ng pagdarasal. Ikaw lang. Igulang ka ng pag. So, at mayroon din mga uri nito. Mayroon pa yung mga ginagawa natin tulad ng mga sunnah. Bago mag-adyan ng Fajar, yan ay may mga sunnah. Tulad ng Juhur, bago nang mag-Juhur, ma-adyan, may sunnah. At pagkatapos ay mayroon din sunnah. At ganun din yung Asar, bago mag-Asar, mayroon din siyang sunnah. Pagkatapos, wala na. Doon sa So, ganun din yung Maghrib. Bago ka pumasok yung Maghrib, magsunna ka. Pagkatapos ng Maghrib, ay magsunna ka. So, yun ang mga uri ng gawain natin dito sa pagdarasal. So, halimbawa, nakikita rin natin, ang Salatul Fajar na banggit na natin kanina. So, yan naman na i-advance mo. Tulad na ito, halimbawa, tulad ng mga tarawih, tahajjud, yan, istikhara. Ang istikhara, lalong-lalo na sa mga binata, ito ay paghingi sa Allah. Ito ay paghingi sa Allah. Maghingi ka kung anong gusto mo. Halimbawa, gusto mo magdua, si Bro Umar. Alhamdulillah, magdua ka, magsala ka ng istikhara. Halimbawa, mga binata, si Bro Muhammad Basir, yan, binata, magdua ka na mag-istikhara ka, alhamdulillah. Yan ay special na sala para sa'yo. So mga kapatid, yan ulit natin, huwag mo na yan. So, tulad ng pagsasala ng janaza. Ito, alam din natin, kapag mayroon namatay, mga Muslim, ay dadalhin natin sa masjid, dadasalan natin. Yan, nabanggit na natin yan. Hindi pa kaya. Yan. So, konting oras lang bro. Sige lang. Mga kapatid, ito ay hindi na sa out of topic na to. So, tayo mga Muslim, mga kapatid, hindi lang na obligado sa atin ang pagdarasal tulad ng nabanggit ng isang kapatid natin, si Bro Yusuf Andoy. Ang pagdarasal ito ay obligado sa atin. Hindi lang tayo inutusan sa Friday to Friday, Ramadan to Ramadan, Eid to Eid. Kasi karamihan sa mga tausug, Ustad, ang mga tausug, ito ay salitang tutuhanan. Mayroon Friday to Friday, Ramadan to Ramadan, Eid to Eid. Ganon din, mga Maranao, Maguindanao, mga full Muslim. Pero kapag inano mo sila doon, sila ay mga Muslim. So mga kapatid, mga tausug, nanonood, ngayon alam nyo na, inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagdarasal, obligado, ito ay wajib. Obligado sa ating lahat, magdasal tayo 5 beses, isang araw. Hindi lang Friday, Friday. Hindi lang Friday to Friday. So, alhamdulillah mga kapatid, kung anin pa natin mahaba pang oras, so alhamdulillah, ipagpapatuloy ng kapatid natin si Ustad Salim. Alhamdulillah. Ayos talaga. Ayos talaga. Si Bayo. Okay,
pagpatuloy natin. So kasi si brother ay napagod na kanina. So ito, kahalagahan ng sala sa buhay ng isang mananampalatayang Muslim mula sa Quran at Hadith at pananaw ng mga ulama. Brother, say natin. So ito yung mga ang sala ay pundasyon ng Islam. Alam naman natin na ang pundasyon ito at kung sino man at walang pagtalima sa limang haligi, hindi ganap ang Islam ng isang tao. So alam naman natin na pag ang tao ay iniwanan ito, ay isa rin ito at pag nagpatuloy ay nakakawala sa pagiging Muslim niya. So ayon sa hadith, ang Islam ay nakatayo sa limang haligi. Ang shahada na sinabi na to kanina. So sa pangalawa naman tayo, ito komunikasyon sa Allah. So alam naman natin pag tayo ay nakasujud, yun ang pinaka malapit na pakikipag-usap kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ang dalil nito ay ang manalangin ka sa iyong Panginoon at huwag kang maging katulad ng mga nakakalimot sa kanilang sarili na nalilimot sa kanilang Panginoon. So ito sinabi na rin ni Andoy kanina kung ano ba yung mga brother natin na hindi nagsasala. So kanina nga halos parang may patama si brother Andoy kanina kung sa mga brother na hindi nagsasala. So alhamdulillah, tayong mga brother ay ito ay wag nating kalimutan yung sala dahil ito yung magpapatatag sa atin at ito yung magpapataas ng ating iman. So pag nawala ang sala sa atin, sunod-sunod na yan. Magkakaroon tayo ng mga kakaunting mga kasalanan hanggang sa ito ay lumaki. So meron nga minsan na napag-usapan din natin dito nung nakaraan, sinabi rin ni Sheikh na nagsala siya ng isang taon, pinagduanan niya na isang taon, yun na yung sala niya. So yun lamang ay yung pinag-usapan namin nung nakaraan na yung may mga taong pilosopo. So sunod brother. So pagpapalakas ng pananampalataya, yun nga, sinabi ko, pag habang ikaw ay nagsasala, ito yung nagpapalakas sa'yo. Minsan, ako, alhamdulillah, pag ako yung minsan na nalilate ako, nakakaramdam ako ng yung parang kulang yung sarili ko, na hindi ako nakapagsala, tapos anong oras na, hindi ako inaabutan ng, halimbawa, nagpadyar, hindi ako inaabutan ng duhor para lang ipagsama yung dalawa. Hindi naman tayo manlalakbay. So ito yung So ito naman yung pagpipigil sa kasamaan at kabuktutan. So pag nagsasala tayo, marami tayong na syempre naaalala natin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So imposible ata na makakagawa tayo ng kasamaan nito kasi syempre nagsasala tayo eh. So parang pag nagsasala ka, parang nakakahiya naman kung pagtapos nun ay gagawa ka na ulit na ng kasamaan tapos hihingi ka ulit ng tawad. So hindi ito gawain ng isang mabuting Muslim. So brother, ulit? So pagpapahalaga sa oras sa organisasyon. So may itinakdang oras sa bawat sala. So natututo ang Muslim na magplano at magdisiplina. So ganito nga brother, ito yung isa yung sinasabi ko na minsan pag nakakaramdam ako ng pagsala na at alhamdulillah talagang sa opisina namin may tatlo kami doon, tatlong Muslim. So pag nag-adan na siguro mga 2 minutes tatayo na ako, magtatanggal na ako ng sapatos. Yung dalawang kong kasama na mga born Muslim na nagsasabi sila sa akin na bakit hindi mo yayain yung kasama mo na magsala. So, sabi ko sa kanila na hindi lang kasi sinabihan nila ako na nagdadawa ka sa ibang brother pero yung kasama mo hindi mo dinadawaan. So sabi ko sa kanila, yung pagpapakita ko na ako ay tumatayo sa gawaing pagsasala kahit hindi ako nagsasalita, ayun ay bahagi na rin ng dawa. So
pagpaparangal sa kaluluwa at lipunan. So nagbibigay ng inner peace at kalinisan sa puso. So ito minsan nararamdaman din natin at ang regular na sala ay nakaka-apekto sa kaayusan ng lipunan na may pananagutan, disiplinado na at moral compass. So tama 'yun. Tama yung sinabi dito na pag ang ano natin, ang komunidad natin ay nagsasala, so ang ganda sigurong tignan. So kasi dito sa Saudi, halos lahat, so hindi man lahat, pero siguro mga 80% na makikita natin sa masjid o 70 ay magandang ano na rin yun. Kasi kung sa Pilipinas tayo, ay hindi rin natin nakikita yung ganong ugali. So tandaan, ang pagiging tunay na Muslim ay regular na sala ay pagtukoy sa isang tao bilang isang Muslim. So doon pa lang, makikita na natin ang mga na ang isang tao ay na isang Muslim ay pinapakita niya yung kaugalian niya bilang isang tunay na Muslim. Dahil dito pa lang sa sala ay itinatayo niya ito na kumpleto. Tignan mo kung ikaw ay, kung makikita mo lang yung tao na may balbas, tapos mahaba yung nakatob, tapos meron ka pang kung ano-ano yung mga inaano mo, pero hindi naman siya nagsasala. Di ba? Yun nga yung lagi, yung hindi pa ako Muslim, lagi na lang yun ang nakikita sa media na masama yung tingin sa mga Muslim. Pero yun pa lang, hindi nila alam na ang sala, doon makikita kung ang tao ay nagsasabuhay ng kanyang pagka-Muslim. So, sunod, brother. So, ito sa dalil sa Quran. Dito sa inutos at itinaguyod ng ang sala sa Suratul Baqarah. So ito, at itinaguyod na ninyo ang sala at ibigay ang zaka at yumukod kasama ang mga yumuyukod. So ito, binanggit na rin to kanina at ang sala sa Suratul Nisa, ang sala ay itinakda sa takdang oras. So dito yung sa yung binanggit na rin kanina katulad ng yung ang sala dapat ay nasa tamang oras. At dapat wag natin itong iwanan. Sumunod, brother. So, ito, ang pagbabawal at pag-iwas ng sala. So, sa Suratul Maryam, aya 59, at may dumating na henerasyon na nagsayang ng kanilang sala at sumunod at sa pagnanasa, sila ay haharap sa matinding parusa. So, dito pa lang mga brother, na kaagad na yung mga taong yun, kahit ikaw ay Muslim pa at kinikilala mo yung Panginoon, ay pag ang sala ay iniwanan mo, ay merong parusa pa rin na darating sa iyo kahit na kilala mo pa rin ang iyong Panginoon. So dito sa sa Surah 29 aya 45, sinabi tunay na ang sala ay nagbabawal, naglalayo sa kahalayan at masamang gawain. So tama yung kanina. So ito na yung mga dalil natin na kinolekta natin at binigay na natin. So inshallah, siguro pagkatapos ng ng report na to, makikita nyo rin to sa inyong sa group natin. So pinapasa namin to pagkatapos. So ang sala ay bilang tanda ng mga paniniwala. So aya 23. So sa Surah Mu'minun. So aya 1 to 2. Katotohanan, nagtagumpay ang mga mananampalatayang yaong nagpapakumbaba sa kanilang sala. Mashallah, talagang ito ay ang kahalagahan talaga ng ating sala. So sumunod, brother. So ito sa hadith na naman. Ang unang bagay na susuriin, uhusgahan ng isang alipin sa araw ng paghukom ay ang kanyang sala. Kung ito ay maayos, siya ay magtatagumpay. At kung ito ay sira at tunay, siya ay malulugi at magpapahamak. So, brother, isa rin ito sa mga babala na ating dapat na matutunan. Alam nyo, dito, sa sa dalil na ito, kahit marunong tayo magsala, pero wala sa puso natin, hindi ikhlas ang ating gawain, mapupunta pa rin tayo at mapaparusahan pa rin tayo dahil hindi naman ikhlas yung ating ginagawa.
Tapos magsasala tayo, tapos pakitang tao lang. Ito ang mga dahilan kung bakit ang mga kamusliman ay nag-iingat. Ingatan natin yung mga ganitong gawain na ikaw ay Muslim lamang at nagsasala ka, pinapakita mo, pero wala sa iyong ikhlas. Ito ang mga dalil na ito. So, sumunod, brother. So, ito na. Ito na, question and answer. Sige, kami muna. Kami muna mag-question. Pag ikaw magkano, bigyan mo ka. Sige, question, bro. Question, bro. Next. Okay. Ang unang tanong, ano ang sala? Anong uri ng sala ang ano daw? Gagawan siya ng bahay sa paraiso. Anong uri ng sala yun? Ano, sagot. Anong uri ng sala? Lagi natin itong ginagawa. Ha? Ah, sige, ano? Ay, yung kukompletoy mo yung sunan ng 12. Mashallah, mashallah si brother. Tignan mo nga kung ano yung sagot. Ito yung sunarawatin. Tama yung sinabi mo kasi dito pa lang. Balta mo. Pindutin mo lang muna, namali ka lang. Hello. Hello. Mic test. Yan. Sound check. Huwag kayo kasi marites. Bro, bigay mo yung regalo natin sa kanya. Mashallah, mashallah. May gift pack. Galing kay Brad. So, ito yung sagot doon. So, yung sunnah rawatib. So, pag na-kompleto natin yon sa isang araw, ay meron tayong gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah. Inshallah. So, next natin, na tanong. Anong uri ng sala ang sadaka sa buto? Sino? Sagot. Sa ating mga mga buto. Madali lang to, brother. Ginagawa natin to. Ewan ko kung ginagawa nyo rin. Uri ng sala ang sadaka sa Buto. Pwede ba talaga ang sagot? Brother! Baraga ka. Try lang naman, walang Sige. Wajib daw. Ha? Hindi, isa lang to. Isa lang to. Ayaw niya kumuha. Hindi nyo na ano? Sagutin nyo. Ito yung pag ginawa mo to, parang ito yung magiging parang sadaka nyo sa inyong mga kasukasuan. Ha? Oo ba? Ibibigay natin yung dalil. Basta tingnan, sagutin nyo lang. May dalil ako pag ginaano ko yan. Tingin nyo. Ayaw na yan, si brother. Okay, sa akin lang, ang sagot ko po ay ad-du'a. Brother, tingnan nga natin kung ano yung sagot. Yun. Ito yung yung pagkatapos ng padyat, di ba yung bukang liwayway? Ito na yun. Ito na yung pinakadalil niya. Yung ito yung niya. Kumbaga, pag ginawa nyo to, ito yung magiging sadaka nyo sa inyong kasukasuan. So, siguro itong tanong ko sa dalawa ay hanggang dito na lang. So, kayo naman ang pagbibigyan namin. Andito yung mga magsasagot. Pwede na magtanong. Sige, brother, unahan ko lang pag hindi ko alam ang sagot, pagpaumanin nyo kasi hindi naman tayo maalam. So, Pwede na muna magtanong. bro, may magtatanong daw sa likod. Sunod na lang. Sunod na lang ako. Tapos na. Kalas. Bigyan na. Oras. Oras, dito na. Sabi niyo kanina,
na ang sala ay obligado sa lahat ng Muslim. Wala bang exemption doon? Mag-isip, wala, ang sagot natin doon, brother, ay wala tong exception. Kasi ito ay obligado sa lahat ng pamusliman. Oo nga, Muslim. Oling. Gaya, di ba, gaya nga ng sinabi, yung umakyat si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa 7 kalangitan, pinag-utos to sa kanyang umma. So kung hindi ka kabilang sa kanyang umma, ay hindi ka Muslim. So, ibig sabihin, ang tao na bata, pwede obligado sa kanya na magsala at saka yung majnun, yung okay. obligado sa kanya kasi Muslim yun. Magandang tanong yan, brother. So, ibig sabihin, obligado sa kanya. Brother, ang sala ay may kondisyon. Hindi ito kaya nga ang Islam ay perpekto. So ang mga batang hindi pa sila nasa tamang tamang gulang at hindi pa sila dinadatnan ng ay hindi pa sa kanila obligado. At katulad din yung mga baliw ay hindi rin sa kanila obligado kasi hindi nila alam kung paano pamamaraan. Yun lang yung ko kasi sabi nyo kanina, lahat ng Muslim, wala kayong sinabi na exemption. Kaya inaano ko muna. Yun, tama yun. Brother, maraming salamat. Kasi alam mo, sa sala pa lang, mauubos ang oras natin kahit hanggang bukas. Kasi papasukan ito ng Sharia, ng fiqh, maraming So brother, siguro nasagot ko yung tanong mo, ibigay natin sa iba. Yung iba na may sagot. Bro, tanong lang. Maganda yung presentation nyo, malaman siya. Mga kahalagahan, pero yung paano yung pagsasagawa, meron ba, sa pagsasagawa ng sala, meron ba rito mga haligi, mga wajib, o mga suna na habang sinasagawa natin ng sala? Sagutin mo. Uy, hindi ba ang na-preview nito? Sige, brother. Sagot muna, mas maganda yung sagot muna. Kasi kailangan mapag-inom natin yung sala natin. Binigay niya. Shortcut. Insertion. Una, hindi ko aminin ko hindi ko rin alam yung sagot. Maging tapat tayo. Kasi hindi naman tayo maalam, hindi naman tayo. Mas maigi yung mas gusto ko kasi yung hindi ko alam yung sagot. Hindi ko po talaga ko na lang po baka si brother alam. Brother Isa. Bro. Ano ulit yung tanong? Sa pagsasagawa ng sala, meron ba dito mga haligi? Meron ba ditong wajib? Meron ba ditong suna? Maganda kasi lahat na nandyan na. Pero yung pagsasagawa is hindi siya na... Brothers, sa totoo lang, meron talaga nun. At napag-aralan namin to sa Rabwa. So meron kaming libro doon kung ano yung wajib, ano yung rukun nito, ano yung mga nito. Kumbaga sa fiqh ito. So ito yung mahirap pag ito yung pinag-uusapan ay ayoko pong sumagot sa ganito kasi makakapagligaw pa ho tayo. So doon talaga ay kung may libro ako noon, baka pero talagang meron nun. Ayaw ko lang po makapagligaw. Mahirap po kasi talaga pag pinag-uusapan ay sala na. Maraming pong tanong pagdating sa sala. Last April. Assalamualaikum. Mga brother, yung topic nyo ay tungkol sa sala. Binanggit nyo ng Fajr 2 rak'ah, ang Duhur 4, Asar 4, 3 yung Maghrib, Maghrib, tas Isha 4. Hindi kayo nagbigay ng dalil kung paano nakuha na paano naging 2 yung rak'ah ng Fajr, tas sa Maghrib 3. Hindi kayo nagbigay ng dalil. Paano nyo nalaman na ganyan yung niya, yung rak'ah?
bilang ng rak'ah. Wala kayong dalil. Bigyan mo na kagad ng... Assalamualaikum. Si Bro Sulaiman ang sasagot niya. Bro, sagutin mo. Bro, bigyan mo na kagad. Bigyan mo na kagad. Bro, assalamualaikum. Yun nga, yung follow-up question, gusto ko rin itanong yun eh. Paano nyo nalaman na 2 raka yung Fajr, 4 na raka yung Duhur? Saan nyo nakuha yun? Saan mo nakuha ko isa? Bakit 3 raka ang Maghrib at bakit 4 na raka ang Isya? Saan galing yun? So, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd, assalamualaikum. So, mga kapatid, paumanhin, ang katanungan ninyo ay mas mainam na yung magsagot sa atin ay si Sheikh Amrullah. So, alhamdulillah. Masya Allah. Maraming salamat sa tanong at ito na po yung ano. Siguro hanggang dito na lang yung aming So, yun ang Bro Ismail, inshallah. Ang Bro Abu Jibril, ang kasagutan ay si Sheikh Amrullah, inshallah. Di ba, binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tayo ay hindi natin alam, huwag na natin sagutin. So, ipagtanong natin sa nakakaalam. So, ipasagot natin doon sa nakakaalam. So, alhamdulillah. So, yun lang mga kapatid. Pasensyahan nyo na. Kumbaga tayo ay nag-aaral lamang. Tayo hindi mga ustad. At mas mainam ang sasagot ay si Sheikh Amrullah. Baka makaligaw pa tayo. Marami tayong nanonood. Bro, kagrupo nyo ba si Ustad Amrullah? Hindi. May isa rin akong sagot doon. Siguro, hindi ko pa siya na dumating sa akin, hindi pa siya dumating sa akin na pagtuturo kasi ako po ay hindi naman po mataas yung aking pinag-aralan. So, siguro ang maisasagot ko doon, yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sallo kama ra'aytumuni usalli. Magsala kayo kaya lang kung paano nyo ako nakitang nagsala. Siguro yun. Pwede isa pang tanong bro, last na. Yan, nasagot. Last. Nasagot. Di ba binanggit nyo sa inyong report sa yung takdang oras? So meron bang mga oras na ipinagbabawal na huwag isagawa ang sala? Maganda yan. Sagot kayo. Level 1. Nasa na hindi ko rin. Bro, sagutin ko yung katanungan mo. Halimbawa, bro, ang salatu Fajar, nakatakda siya sa madaling araw. Anong oras? Ipagpalagay natin 5 a.m. Kung magsasala ka doon sa mga asar, ano yun, matatawag pa siya Fajar o hindi? Hindi yun yung tamang sagot. May tamang sagot talaga ron. Alam mo na pala. Yung sinasabi mo, taktang oras pa rin yun. So, tama pa rin yun, pasok pa rin yun. Pero may mga oras ba na hindi pwedeng magsagawa ng sala? Yun yung tanong ko. May pinagbabawal ba na yun? Manager, sagutin mo manager ah. Hindi ko manager namin. Hindi ko masasagot. So, ipasa nyo ulit kay Ustad. So, ang kasagutan niyan ay kay Ustad Amrullah, inshallah. Siguro mahirap yung topic namin kasi dito papasukan talaga ng fit eh. Nagpawisan kayo, no? Pinagpawisan ng Group 2. Naka-aircon pa tayo ngayon. Naglamig pa. Bro, malupit kayo talaga. Tamo, nagbigay pa sila ng mga regalo. Pero nagpahirap kayo ng mga katanungan ninyo. Kaya kami nagdala niya, Ustad, kasi marami kami hindi Alam masasagot. nyo,
na-discuss natin noong una, ang dapat na mga question ay manggagaling doon mismo sa report. Although may connection siya doon. Okay? So, yun ang kailangan na dapat natin. Kailangan hindi tayo lalabas sa rules. Lesson learned din ito sa lahat ng magre-report na asahan ninyo yung mga unexpected question. Kasi bawas din yan sa grado pag hindi nyo nasagot. At maganda yung group 2 kasi pag hindi nila alam, Allahu alam. At hindi tayo makakapagligaw doon. Safe tayo doon. Isa yun sa kaalaman. Pag hindi mo alam, Allahu alam. At pinapasa nila. Yun ang problema. Ba't nila pinapasa sa iba? Ha? Ano ba ang naging kasalanan ko sa'yo, Sulaiman? Ha? Bakit gano'n na lang yun? Hindi naman ako yung kagrupo. Ustad, huwag mo kami bawasan. Siya ako lang. yung nagbibigay ng grado. Mabuti, nakiusap si Abdul Aziz na huwag na lang bawasan. Siya lang. Mga kapatid, mashallah, maganda ang report ng Group 2 at mainit talaga yung discussion natin. Napakaganda ito yung sala. Pero sa ngayon, siyempre, hindi tayo nagbibigay ng comment. Pagbibigay tayo ng comment, pag final na yung grado na ibibigay natin kung sino yung nanalo. Ang ngayon, ang natitira ay 4 na grupo. Tama? Saan yung mga leader ng 4 na grupo? Pupunta rito at sila yung sisunod. Sino yung susunod? Sa next week, malalaman yan. Yalla. Anong group ka? 3. Group 3. Ikaw? Group 5. O kulang pa na si Ayman Laksamana. O saan pa yung isa? Anong group ka? 6-5? O yung 4 wala pa. O saan yung 4? O 4, alin kayo. Bismillah. Okay. So ngayon, may mga nagsuggest na sabi nila, mas maganda Ustad siguro sa last na lang kami kasi yung topic namin relevant siya sa last. Pero bakit ko siya binago na ngayon? Kasi para pantay lahat. Para ang bawat isa mayroong 1 week na discussion. Preparation, di ba? So, inshallah, kung sino magre-report next week, dito natin malalaman. Bismillah. Pulot. Huwag niya muna buksan. Sabay-sabay lang. Sandali. Okay? Buksan niyo na. Bismillah. No, hindi kayo magre-report. Sino? Urno din kayo? Sino? Mashallah. May nakakuha ng yes. Sir, kayo. Ibig sabihin, kayo, sino si group, ano kayo? Group 4. Anong discussion nyo sa group 4? Okay, so mga kapatid, mashallah, akida pa rin ang pinag-usapan, mashallah, sala at yung dun sa akida kalaga ng la ilaha illallah. Ngayon, itong araw ng paghukom na yan, dapat talaga yan sa pinaka-last yan, pero wala tayong magawa kasi yan ng schedule. Hindi pwedeng mag-last. Hindi pwede. Kaya yan. So, alhamdulillah mga kapatid, sandali. Yung sa hindi nakasama sa grupo, sa group chat natin, please, pakibigay nyo yung mga number niyo para mailagay kayo sa group. Alam nyo kung bakit? Kasi yung pagkain na binibigay nila dito, nagkukulang tayo dahil ino-order ko lang kung ano yung nakasulat doon. Okay? Tapos, nandyan ngayon, ang bawat isa kukuha ng isa. Okay? At sana ang kukuha yung nakapag-present ng pangalan. Yung hindi nakapag-present na sasama, wag na kumuha. Kasi karapatan nung nag-present na siyang makakakuha. Kaya ilalagay lahat yung mga pangalan ninyo dahil kung sabihin natin 50 yan, lahat tayo makakakuha. So yun, bismillah, sa susunod, yun ang gagawin natin. Assalamualaikum.